Welcome to News 5 Everywhere. Ang bone cancer ang isa sa pinakamasasakit at pinakamahal na uri ng cancer. Kung ang mga may kayang nagkakaroon nito namumulubi sa pagpapagamot, paano pa ang mahihirap na pasyente? Dinalaw ng reaksyon ng Philippine Orthopedic Center kung saan ilang pasyenteng may bone cancer ang patuloy na umaasang may makakatulong sila sa kanilang pakikipagtuos sa kanilang karamdaman. Araw-araw halos ganito ang eksena sa loob ng Philippine Orthopedic Center o POC. Sa isang sulok nito, naabutan namin ang bone cancer patient na si Emil habang pilit na nilalabanan ang panghihirot ng kanyang namamagang tuhod. Bali po nung December, dito po sa part na to, may sumasakit lang. Pero nakakapaglaro pa rin po ako. Naglalaro po ako ng basketball. New Year, naglaro po kami ng mga kapatid ko. Kinabukasan po, namaga siya. Ang ginawa po ng mga magulang ko sa manggagamot po mga albularyo, pinagamot na gano'n. Lalo lang pong namamaga. Bunso si Emil sa 8 magkakapatid, kaya ang kalagayang ito ni Emil, doble dagok daw ang hatid sa kanyang pamilya. Lalo po yung panggabi na mapuputulan siya ng paa. Ako po bilang kapatid niya, parang ayoko po siya makitang gano'n. Kung saan-saan na rin daw sila lumapit para lang makaipon ng pera pagpapaopera kay Emil. 5-6 nangutang kami kung may nagpapautang para lang mabayaran. Para lang namin mabili yung mga pangangailangan niya. Ngunit nabaon man sa utang, tila huli na rin ang dalhin si Emil sa POC. Kumalat na kasi ang cancer cell sa kanyang binti at kinakailangan na itong putulin. Nung una natin siyang nakita, surgery na ang pinakamagandang option na pwede natin gawin. At dahil na rin dun sa size ng bukol na nakita natin ngayon, pinakamagandang paraan na pagputol dun sa cancer na nandito sa tuhod niya, puputulin na natin sa singit. Ayon sa espesyalista ng tumor clinic na si Dr. Rafael Claudio, si Emil ay may tinatawag na primary bone cancer. Primary bone cancer na tawagin ay yung cancer na doon mismo nagsisimula sa loob ng buto. Yung pangalawang klase naman ng bone cancer ay yung cancer galing sa ibang parte ng katawan, kumakalat papuntang buto. Ito naman yung tinatawag na metastatic bone cancer. Hindi naging madali ang pagtanggap ni Emil na kailangan niyang ipaputol ang kanyang binti. Wala pa po akong desisyon na putol, parang ayaw ko pa talaga dati nun. Marami pong nagsabi pa putol mo na para daw po mabuhay rin. Nahihirapan na rin po ako kasi pag sumasakit siya. Parehong pangamba ang nararamdaman ng kapwa-pasyente niyang si Vilma na na-diagnose din na may bone cancer noong nakaraang taon. Sana makapagpatuloy pa rin po akong makapagpagamot kahit wala akong pera. Kasi naawa po ko talaga sa anak ko po. Maliit pa po, 2 taon pa lang po eh. Gusto niya pang nag-aral siya, akong maghahatid sa kanya sa eskwela. Sana nga po, matupad ko pa po yung kahilingan niya na maihatid ko pa. Umaasa na lang si Vilma sa kakarampot na kita ng kanyang asawa at dahil nga nagkasakit pa siya, mas doble ngayon ang kanilang problema. Lahat po ng lakad, talagang puro utang po talaga. Naawa na nga po ako sa asawa ko kasi may nararamdaman din. Gusto ko man talaga ipa-check up. Ayaw niya, gusto niya unahin ako. Lubhang magastos kasi ang magpagamot ng bone cancer. Bawat cycle ng chemotherapy sa pinakamura ng halaga ay nasa mga 16 to 20,000 pesos. No? Kuminsan makaka-afford sila ng isang cycle ng chemotherapy tapos hindi na makakabalik. Wala na silang panggastos pa. Mabuti na nga lang daw at kahit papano ay may nagboboluntaryo at nag-aabot ng tulong pinansyal sa mga pasyente nila. Ang ospital naman ay hindi provided nitong mga gamot. So nangangailangan tayo ng tulong galing sa labas. No? May mga ibang ahensya na nakakapagbigay ng tulong for chemotherapy. But this is not consistent. Pero sa kabila ng pasaning pinansyal, nakaipon at nakagawa pa rin ng paraan si Vilma at ngayon nga ay nakapila na siya upang operahan. Matapos ang 2 oras, tagumpay na naoperahan si Vilma.
Nabawasan man ang parte ng katawan, nadugtungan naman ang kanyang pag-asang mabuhay. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag ang siyensya tungkol sa totoong sanhi ng bone cancer. Merong iba nagpapanukala na ito ay may kinalaman sa trauma. Walang solid na katibayan na ito ay galing sa trauma dahil kadalasan marami tayong mga nakikita mga may cancer sa buto na wala namang pinagsimulan. Maliit na porsyento na hereditary. Kung iisipin, lubang masalimuot nga ang pagkakaroon ng bone cancer. Pero para sa cancer survivor na si Harold, hindi niya maiwasang mamangha kung paano niya nalampasan ang lahat ng hirap at gastusin nung siya ay may cancer pa. Nakita ko yung mga ibang pasyente na mas maswerte pa pala ako kung titingnan. Yun yung mga naging rason para kailangang mag-move on ako, kailangan mas maging masaya ako. Kasi mas okay pa ako doon sa iba. Ang cancer patient ay maituturing na isang survivor kapag siya ay nakaabot ng 5 taon na wala ng anumang signos ng tumor sa kanyang katawan. May mga kaso pa rin na even after so many years, maaaring bumalik. Panghabang panahon nating binabantayan itong mga pasyente. Tanda na. Sa ngayon, masayang itinutuloy ni Harold ang kanyang buhay at nagtatrabaho siya sa loob mismo ng POC. Tanging payo raw niya sa mga may bone cancer ngayon na gaya na Emil at Vilma. I encourage them na ituloy nila yung chemo. Importante yung support ng mga relatives. Kailangan hindi nila makita na mahina yun sa paligid nila kasi wala silang kukunan ng lakas. Hindi ko sinasabing hindi mahirap talaga eh. Kailangan malaman talaga nila na mahirap para nakaset yung mind nila. At the same time, yung resulta nun pagka kinaya mo, yung ganito ngayon. Maayos yung buhay mo, wala kang ibang iniisip. Enjoy mo yung buhay. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.